Oo, madali naman maintindihan ng mga Pilipino yan kasi marami naman sa kanilang either may kamag-anak dito o merong o sila mismo nakapunta na rito. Nakikita nila na tama nga yung suggestion niya kung susundin niya na pag-uwi yung Constitution para umigi ang buhay ng Pilipino. Oo. Okay, no? Meron tayong text sa engineer, no? From Nards Romero of Angeles City. Ang sabi niya ay, Koyang Saldi, nasa side ako ni Pinoy na parusahan ang mga nagkasala. Spare no one and no mercy. On the contrary, iyong gumawa naman ng imbentong kaso na walang katotohanan para manira ng kapwa. Spare no one and no mercy also. They must be put in jail or putulan ng dila. Yan. Ano masasabi ng inyong grupo, engineer? Yeah, lalo na yung galit ng mga nandito. Nakita nila yung pagkapasura ng international airport. Pinahiya nila talaga yung gano'n, nakita nila yung mga kubeta na walang pinto, parado yung mga bowl, kubeta, mga urinal. Tapos walang tubig, mga nagsasalok ng tubig sa mga timbahan. Sila mismo ang nagpla-plus ng nagbubuhos ng tubig sa kamay. Tayo na lang ang gano'n na Asian country. Yung humihipo pa ng kamay, ano? Kung tayo pa ang tayo lang ang may terminal fee, tayo pa ang pinakamasama ang serbisyo. Yun ang parang pinaka-proof ng corruption ng namamahala ng airport o actually mismo ang presidente dahil dapat nalaman niya yun. Kung bakit nangyari talaga unforgivable sa nila. Kaya yung skandalo talaga ito yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Okay. Very big disservice sa mga Pilipino dahil bumababa ang tingin ng international community. Kahit na matino kang Pinoy, mababa ang tingin nila dahil sa ganun pala ang international airport na. Ang mangyayari tuloy ay bilang Pinoy ay hindi ka tuloy proud bilang isang Pinoy. Oo, dahil nga sa ang international airport nga nila ang dumi-dumi, ganun. So, kailangan mo talaga iparating sa aming sitwasyon na yan. Siguro yan ang isang pinaka-importante. Kailangan siya mismo ang mag-asikaso, mag-supervise at ipat-ipat na maayos yung problema yan. Dahil kumbaga ang airport ang sumasalamin sa ating bansa, di ba? Dahil ito ay pagdating ng sino mang foreigner o dayuhan o balikbayan, ayan kaagad ang mabubungaran ng ating international airport. Oo. Okay. Okay, engineer, no, meron tayong tawag sa kabilang linya, no? So, sana mapakinggan mo, no? Kung meron kang monitor dyan. Pero, syempre, ililipat muna natin sa kabila ang linya ng telepono, no? Okay, from Quezon City. Ay, Sir Daniel Enriquez. Daniel, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, hello? Yes po. Saka magandang gabi kay engineer. Nasa stage siya ngayon. Okay, maganda yun. Nasa stage, merong objectivity kung tumingin Euphoric pa yung Pilipino ngayon Pero antayin natin yung panahon na bumalik na yung wangwang, makikita nila yung reality. Saka tama yung sinabi ng engineer, ang source ay constitutional change. Dahil decrepit na yung constitution na yan. At saka, if that is the answer, let us not hope for a constitutional change the next 6 years. Kasi yung palabas na si Gloria, sinasabi nila, hindi pwedeng palitan kasi gagamitin lang ni Gloria ang pangpahaba ng term niya. Tama. Ngayon na hindi nagpahaba ng term si Gloria, wala na silang excuse. Tama. But why is it wala akong nakikitang any initiative kahit naman dun sa inaugural address niya kung constitutional change ang plano niya, matagal niya lang nasabi. Tama. Diba? And yet, makafocus sila sa Truth Commission, blah, 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 na pwede namang dalhin sa korte. Ibig sabihin, yung Truth Commission, kasama sa drama nila, pwede naman dumaan sa korte. Sabihin nila,
to reform the judiciary, blah, blah, blah. Pero ang punto, hindi nila i-reform yung Constitution dahil they are the leaders of what I call the necropolitics. It's a politics of death. Umaasa siya sa kamatayan ng mga magulang niya. O nagko-consult na siya, pupunta pa yan silibingan kung kailangan niya ng inspirasyon. I-inspire ba siya ng nanay niya, palitan yung Constitution ng nanay niya? Hindi. So yun ang unang nakikita kong contradiction na involved with this government. At the outset pa lang, sasabihin, let's give them 100 days. Mabuti nga si Engineer, nakikita na yung contradiction ngayon pa lang bakit aantayin nating lumala later on? Nakikita na from the outset. For example, Zaldi, sa tingin mo hindi magkakaproblema ang Department of Justice at Department of Defense, samantalang yung bagong Secretary of Justice hindi man lang nakakulong ng NPA? On the other hand, on their side sila kasi kamag-anak yun ng asawa ni Joma Sison. O ano magiging relasyon ng Department of Defense sa Department of Justice? Magkaaway. yung Truth Commission naman. Sige, investigahan mo si Gloria. Si Ramos, hindi niyo ba iimbestigahan? Hindi so-called Amari Deals? Tama. Yung lumang PCGG, yung mga nanakaw na jewelry ni Imelda, hindi nyo imbestigahan. Yung lumang PCGG, nakasama naman ng mga tao ng nanay niya. Ano ito, palabas ng... in other words, we are beginning a reign of terror. Sino lang gusto nilang habulin? Nahabulin nila, pero yung plunder case ni Binay, nasaan na yun, Zaldi, attorney? So let's put it to rest. We cannot hope for constitutional change in a necropolitical leadership like this. Okay. So, thank you. Okay, thank you very much, Kadaniel. Ayan, Engineer, narinig mo ba yung naging opinion ng ating caller? Engineer? Mahina, pero okay lang. Alam mo, sagutin mo na lang. Ang sabi nga niya ay umaayon siya, Engineer, doon sa pagtingin ninyo, promised states, na sabi nga ni Kadaniel Enriquez ay buti pa kayo na nandyan sa States ay nakikita nyo yung tunay na problema at yan nga yung dapat baguhin daw itong konstitusyon dahil yung Truth Commission di umano sabi ni Kadaniel ay hindi makapagdudulot ng magandang imahe dahil unang-una ang hahabulin lang ay yung naishabulin ng kasalukuyang administrasyon samantalang ang kanyang mga kakampi o mga kasamahan ay hindi na niya habulin tulad ng Flander case ni Binay at yung mga miyembro ng PCGG nung panahon ng kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino. So yun yung ilang pahayag ni Kadaniel Enriquez, Engineer. Yun nga, kung nabago yung Constitution, actually wala nang control si Presidente kung sino ang habulin ng Justice Department. Kasi yun na nga yung pagbago ng Constitution sa tama, nandun na yung check and balance. Ibig sabihin, hindi na rin niya kayang kontrolin na, kasi wala na sa control niya lahat yung yung bagay na yun. Ang Justice Department, gumugulong na siya sa sarili niya kung ano yung ikabubuti ng mamamayan. Ang executive saka yung talagang pantay na ang power nila. Kaya kung habulin ng Okay, So, maganda, Sana ay mapapakinggan tayo ng kahit na sinong may kinalaman kay Noynoy, Engineer, Upang sa ganun ay mapag-isipan naman niya ang kanyang posisyon na ito nga, Dahil itong araw na ito, ilubas ang mga balita nga na nagsusulong ng isang bill, Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dyan sa Kongreso na pag-amyenda sa saligang batas. Pero mukhang sa umpisa pa lang ay sinasabi na ng tagapagsalita ng bagong Pangulo na hindi nila hahayaang makasulong itong mungkahi ni dating Pangulong Arroyo.